So guys, welcome back to my YouTube channel, Melvin's Tutorial. Now guys, pag-uusapan natin ay about po sa Facebook page. So yung akin pong Facebook page ay tinamaan po ng violation. So pag-uusapan natin yung ating po kasing page, first time natin na experience to, yung page natin, po siya, recommendable. Pero the content is not recommendable. So ano nga ba yung mga maybe reason at saka yung anong action ang pwede natin gawin para doon sa video po na yun. So makikita natin sa video na ito. Let's dive into it. So, ayan. Punta tayo sa ating pong Facebook account. Pagpasok mo ng Facebook account po, punta tayo doon, of course, sa ating page. Mag-change tayo, mag-switch tayo. So, guys, kung hindi pa ganito yung inyong pong Facebook page, wait nyo lang po or update your account, para maging maayos po at maging ganito. Kasi, pag nag-create ka ng Facebook page, dito kasi, may nakalagay po kasi dito na page, So, dito nyo makikita yon. Pero pag na-update na po yung app niyo or medyo matagal na siguro mga 1 month na na-create nyo na yung page, magiging ganito na po ang itsura niya. So ganito na po. I-click natin itong taas, tapos i-click mo to para mag-switch po. Para siyang instead na page ang dating, para siyang profile na po. So makikita mo dito yung mga page na hawak ko. This is my real account, this is my page. I have 2 page po. So i-click natin itong button. Ayan po, makikita nyo mag-switch po siya. Ito yung ating page, guys. At check natin, guys, dito sa ating pong profile. Punta tayo dito or you can check your analytics here po. There's 2 way po para i-check yung inyong analytics. Pwede nyo makita rin yung dashboard ninyo dito, which is the analytics nga po ng Facebook. So pag kinlik mo yun, makikita mo, guys, dito yung performance ng iyong Facebook page. So bihira tayo dito mag-post, kaya more on nagpo-focus tayo sa ating YouTube channel, kaya puro red yung ating analytics. So nothing to worry kasi okay lang naman po yan, normal lang po yan. So especially kung wala kayong masyadong activity sa inyo pong Facebook page. Kasi narinig ko, guys, napakaraming namumroblema pag nagre-red flag yung kanilang page. Okay lang naman yan, data lang naman po yan. So nothing to worry, wala naman po yan magiging cost na malaki sa inyong Facebook or sa inyong account. You just have to upload new videos and pag nag-run yon, babalik din po yan. So walang problema. Anyway, guys, that's not our topic. So makikita natin dito, guys, yung tinatawag na profile recommendation. Pag bumaba ka, scroll down nyo lang, makikita nyo dyan yung profile recommendation. So as you can see, guys, dito sa Facebook page recommendation ko, sabi niya dito is recommendable. Nakalagay po dyan. So pag we're helping you to grow your audience because page like yours brings people together. Your page is now in list where we suggest page to new people, learn how to recommend. But naka-plug po yung content natin. Ito nga po yung sinasabi ko sa inyo. So ayan, page has no violation pero ang nakalagay. Bakit kaya? So bakit hindi siya naka-specify? So hindi natin alamin natin dito sa na to kung meron ba. Sabi niya, starting healthy conversation and sharing unique content means we're showing your page to new people. Page has no violation. Good job. Your page keeps content safe for everyone. Thanks, sabi po niya doon. So click natin, guys, itong manage content. So, pag kinlik mo yung manage content post, we won't recommend. So, dito po nag-a-appear yung mga what happened, sabi po niya, nakalagay dyan. So, here's the content that could keep your page for being suggested to people, pero won't recommend it daw. So, ibig sabihin, these are the content of our page na hindi po nire-recommend ni Facebook page or ni Facebook. So, pag dito, what you can do, nakalagay kasi dito, you can learn, you can delete, at saka you can learn. But before that, guys, try natin dito sa delete. Pindutin natin hindi po siya nagpo-proceed. You can help your page by deleting the post if you think we got it wrong or ayan po, hindi natin mabasa kasi hindi natin ma-open. Or, ayun, guys, syempre, dapat po, kung nasa isang social media platform kayo, dapat alam nyo po ito. So, ako kasi, nag-start pa lang ako sa Facebook page, pero matagal na po ako sa YouTube, nag-aaral pa lang po ako sa Facebook page. So, click nyo yun, yung reason. Andito, guys, makikita nyo, what are the recommendation on Facebook? Andito napakarami, guys, dahilan. The baseline standard does Facebook maintain for its recommendation. Makikita nyo, guys, dito yung mga dahilan, content that impedes our ability to post a safe community such as ang dami, guys, napakarami yung dapat pag-aralan at basahin. Take your time, one at a time, and ayun po. Then proceed tayo, guys, diretso tayo. Here is the content that hurt your good standing. So ito po yun, ito po. Ayan po rin yung so i-click natin siya dito.
open natin, and gagawa natin ng action. This post may go against our guidelines on suggested content. Ayan, sa po, this post may show content that make it harder to create a safe community. Common reason for this are, ayan po yung mga dahilan daw kung bakit this content or this video of mine, ayan po makikita ninyo, sensitive daw. Discussion of self-harm, ayan po nakalagay dito. Siguro in my own opinion guys, siguro dito po siya nag down, dito siya pumasok, pero hindi pa rin actually 100% na ganun. So kung mag-a-appeal tayo, hindi ko lang sure kung ma-approve, but we'll proceed guys. Check natin. Ayan po yung mga dahilan, of course. Pero dito naman sa mga to, wala naman po tayong na-violate dito sa mga to. So I think wala naman. Yung self-harm, hindi rin ako sure kasi naman po yung tutorial naman yun. Actually, very helpful yung content natin kasi we're guiding new users ng mga social media or ng Facebook para po mas madali nilang malaman kung ano yung mga dapat nilang gawin. Pero hindi ko lang alam kung bakit. Siguro kasi guys, dun sa tutorial na yon, I'm showing my personal details. So that's the I think a reason kung bakit nagka-mayroon ako ng violation. Always guys, try to hide your personal information regarding of sharing sa social media. Like guys, sa ibang kasi sa ibang application like ng PayPal, talagang hindi nila ina-allow yung ganitong klaseng recording. So against the yung community guidelines nila. So learn about this guidelines. Details guys, is this post may go against our guidelines on suggested content. And Facebook, ito nga, check nyo guys yung title, nakalagay dyan. So Facebook, ayan, active status green dot color change to different color. How? Paano magpalit ng active status color on Messenger, which is wala naman ako nakitang malaking dahilan para lang mayroon tayo ng violation. So sabi niya, sensitive content this video may sensitive to some people. Pag kinlik ko, ayaw naman po niya maklik. So ito guys, may mga impact pa dito. When your page, sabi niya, pwedeng maging tawag dito, impact, at ba impact Tagalog? Pwedeng mangyari sa Facebook page ninyo pag nag-post kayo ng hindi ng against the law ng against community guidelines ng Facebook. Sabi niya, when your page shares content that may go against our community guidelines will, ayan po, prevent that content from being suggested to people. So, of course, guys, katulad nangyari sa akin, hindi niya sinasuggest. The page is, actually recommendable at sinasuggest, but the specific video, guys, ay hindi po. Sabi niya, impact your page ability to recommendable, pero pwede rin maka-apekto kasi nga yung isang video mo, instead na makatulong siya para may recommend yung page mo, yung video na yan ay hindi rin nire-recommend, kaya naliless din yung time para maging recommendable yung page mo. So reduce your page distribution, of course guys, so hindi po siya nadi-distribute or nadi-deliver ni Facebook page or ni Facebook sa ibang mga viewers. Sabi niya dito, get your page take down. Ayan po, pwede pong ma-shutdown yung inyo pong page, or mawala. Ayan. So, pag masyadong mataas yung violation, kasi may level of violation naman yan, So, may level of sensitivity. Ayan po, affect other groups page or profiles you manage. Ayan. So, aside kasi pala dun sa page mo na manage mo, pati yung profile picture mo and yung isa ko pang Facebook page, pwede rin maapektuhan kung masyadong mataas yung akin po na violate na guidelines. Sabi niya, lead the restriction on your personal account. Ito guys, lead to restriction on your personal account. Yun nga, marirestrict yung account natin or hindi natin magagamit or pwedeng malimit lang yung atin pong kakayanan to use our Facebook or Facebook page and our other content account. So sabi niya dito, removing admins who post flag content can help your page stay recommendable. So yung kasi yung ibang admin kasi guys, they are allowed, yung admin pala actually yung admin ay allowed to post other videos on your Facebook account or in your page. Unlike kung ako sa inyo,
pwede kayong maglagay ng iba pang account na lang ninyo, ano, instead na yung account ng iba, pwede yon. So, use two cellphones, guys. Or, yung iba naman, for example, yung ibang kaibigan ninyo, pwede nyo ilagay sa editor na lang or sa taga-answer ng mga message, pwede naman yun, ano. So, hindi naman, ano, but if you trust your, ano, your tawag dito, friend, pwede mo naman siyang gawing admin. Ano, so sabi dito, ano bang pwede natin gawing action? So pindutin natin, the only action that we can do is delete the post. Ano, delete post, manage admin kasi guys, chinek ko na yan, wala pa rin po. Ano, so you can, matatanggal mo lang yung admin pero nandun pa rin po yung post. So check natin guys, so delete post. Ayan, so deleting content that's not recommendable can help keep your page in good standing. So, delete natin guys yung content. Ano? So, malalaman natin kung mawawala po yan. Page quality, ayun, bigla tayo napunta dito. Has no issue. Community standards violation. If content is blah, 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 blah. Okay, good news, no violation show. Nakalagay na po dito. Ano, wala na yung nakalagay natin na kanina na ano violation. Ano, so, yung ating page as of now is more recommendable. Ano? So, yun lang ang action na pwede natin gawin pag mayroong video natin or content natin na nababiolate po yung standards. Ano? At least kahit papaano guys, ano, mas nakikita na natin at mas nagiging ano na precise na si Facebook ngayon, ano, na malaman natin kung ano yung ating pong problem. So, guys, ganito ang gawin nyo. Update your Facebook account. Ano, baka po hindi naka-update para po nakukuha or nalalaman niyo yung new features nila para po maalagaan yung inyong pong Facebook page and Facebook account. Ano, napaka-importante yun, guys. You should be updated. Ayan po. Kaya dapat ano, always update your account and check your violation para mas maging recommendable po yung inyong pong Facebook page. Ano? So, that's our tutorial, guys, here around. God bless you. Bye-bye.